salita ng Panginoon. At tayo po ay pangungunahan ni Elder Ray, ano? Sa atin pong pagbubulay naman ng salita ng ating Panginoon. Elder Ray, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hello, hello. Ay, buo pa. Maraming salamat po, Pastor. Magandang umaga po sa lahat. At purihin po ang Panginoon at tayo po ay sama-sama na namang mag-aaral ng kanyang mga salita. Muli po, wine-welcome namin yung mga bagong dalo po. Welcome po kayo dito sa Jesus First Antipolo. Welcome po. May tanong po ako ngayong umaga. Tunay ba yung ginawa nating pagsamba kanina? Totoo ba yung ginawa nating pagsamba kanina? At ito po kasi ang pag-aaralan natin ngayon sa araw na ito. Ito ay tungkol sa totoong pagsamba. Kaya tingnan na po natin kung yung ginawa nating pagsamba kanina ay totoo talaga o hindi. Ang isang tagasunod ni Kristo ay siyang sumasamba. Ngunit hindi basta sumasamba dahil po may mga maaring sumamba sa pera, sa sarili, sa asawa, na parang Diyos-Diyosan. At maraming relishong tao ang nag-aakalang sumasamba sila dahil sumusunod sila sa ritual at tradisyong nakalakihan na nila. Di po ba? May mga relihiyong ganun po eh. Kung anong nakalakihan nila, yun na po ang ginagawa nila. May mga sumasamba sa sarili nilang diskarte o sa kanilang sariling kaparaanan. Ang pagsamba po ay mahalaga sa Diyos. Kadalasan may pumupunta sa church, ngunit hindi para sumamba. Umaawit ng mga kanta, pero hindi sumasamba. Nakikinig tayo ng sermon o mensahe ng Panginoon, ngunit hindi sumasamba. Nagbibigay tayo ng tithes and offering, pero hindi sumasamba. Naglilingkod tayo sa Panginoon, ngunit hindi sumasamba. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sangkap ng pagsamba. Pero maaari nating gawin ang lahat ng ito na walang tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya nga po magkaiba ang simba at samba. Ang pagsimba ay pagpunta lang sa church. Samantalang ang pagsamba ay kilalanin at pasalamatan natin ng Diyos. Ang pagsamba ay isang paraan ng pamumuhay o isang lifestyle. Ito ay isang uri ng pang-araw-araw na pamumuhay na dapat ay nalulugod ang Diyos. At hindi ito ginagawa tuwing araw lang ng linggo. Amen. Sige po, at ito po ang ating pag-aaralan ngayon, ang totoong pagsamba. At makikita po natin ito sa, ang scripture text po natin ay sa Matthew 15, verse 1 to 9. Verses 1 to 9. Ako na lang po ang magbabasa. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya ay tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naguhukay. Ayon sa paraang ipinag-uutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Verse 5, ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama.
Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Verse 7, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Paano nga ba natin dapat sambahin ang Panginoon? Una po, matapat na sundin ang kanyang mga iniuutos. Sabi po sa Matthew 15:5-6, ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Verse 6, hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ang inyong minanang mga katuruan. Makikita po natin dito na ang kontrabida ni Jesus ay yung mga religious leaders, mga Pariseo, mga Saduseo, at yung mga tao doon sa templo. Kumbaga sa pelikula, may bida at may kontrabida, di po ba? Ganon din sa buhay mag-asawa, may kontrabida. Sino po ang kontrabida sa buhay mag-asawa? Hindi, yung kanilang biyanan. Joke lang po. Baka may magalit sa atin. Kaya tingnan niyo po kung paano sila makipag-usap kay Jesus. Sa verse 2 ay tinanong nila ang Panginoong Jesus, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Alam po ng Panginoong Jesus kung anong laman ng kanilang mga puso. Kaya sumagot si Jesus sa kanila, bakit ninyo naman nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Para bang sinasabi ni Jesus na, sige, may binabato kayo sa amin, pero nagiging ipokrito kayo. Kasi kayo mismo may nilalabag. Sabing gano'n, ang parang ibig sabihin dito ng Panginoong Jesus. Bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong tradisyon. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina, ay dapat patayin. Yun po ang utos ng Diyos, di po ba? So ito ang kautusan. Pero ang tinuturo nila ay kabaliktaran o pinapawalang bisa nila ang kautusan ng Diyos. Alang-alang lamang sa pansarili nilang mga gustuhan at pagpapayaman sa sarili. Kaya nga po sinabi dito sa verse 5, ngunit kung itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Para bagang ang sinasabi dito ay may isang anak, tapos may mga magulang siya. At sabi ng anak ay, sige yung pera ko ay naihandog ko na sa templo, naibigay ko na sa templo. Parang ganito, sa mga Pariseo, naibigay ko na sa mga Pariseo, sa mga Saduseo. At dahil nagbigay na yung anak, hindi na kailangan tumulong sa mga magulang. Yun ang ibig sabihin dito. So ano ang sabi ni Jesus? Dahil dito ay pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong mga minanang mga katuruan. Mga Pariseo, mga Saduseo, mga religious leaders, dahil mga naglilingkod sila sa templo, ay tanggap lang sila ng tanggap ng mga tithes and offerings. Kahit na hindi tumulong ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kahit na sabihin ninyo sa kanila na naibigay na ninyo sa templo yung offerings, kahit na nga po hindi na tumulong yung mga anak sa kanilang mga magulang. Okay na yon, sabi ng mga Pariseo, absuelto na kayo. Pwede na kayo hindi tumulong sa inyong mga magulang.
At doon po nagalit ang Panginoong Hesus dahil binabago nila yung katuruan. Nilalabag nila yung katuruan ng Diyos na igalang ang ama at ina. Yan ang ibig sabihin ng mga Pariseo. Ang mga Hudyo po kasi ay kilala sa mga maraming batas na sinusunod nila. Sa katunayan po, ang 10 utos ng Diyos na binigay kay Moises at mga Israelita ay umabot po ito halos ng 600 mahigit na batas, na utos na ginawa ng mga Hudyong ito. Sila ang nagdaragdag nito o gumagawa ng mga utos na ito. Ilan mga po yan, dyan yung tungkol sa paghuhugas ng kamay, bago kumain, hindi sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. Paghuhugas ng tasa, pitsil at sisidlang tanso at mga higaan. At marami pa silang sinusunod na katuroang minana. Pero mabuti naman po ito, di po ba? Para kalinisan din ito eh. Hygiene kung tawagin, di ba? Kahit tayo naghuhugas ng kamay, tinuturoan tayong maghugas ng ating mga magulang bago tayo kumain. Naghuhugas ng mga plato, mga pinagkanan, maging yung mga pinaglutuan. Nuhugasan din po ito. Kaya lang po, hindi ito ang punto ng Panginoon. Yung paghuhugas na yon. Ginawa lang, ang nais ng Panginoon Jesus ay huwag nilang gamiting panakipbutas ang mga turong minana nila o mga tradisyon para huwag sundin ang utos ng Diyos. Binabago nila ang utos ng Diyos dahil lamang sa kanilang mga pansariling kapakanan. Tulad nga lang po ng utos ng Panginoon na igalang ang iyong ama at ina. Pero ang itinuturo nila ay kapag ang maitutulong ng mga magulang ay naihandog na nila sa templo, ay sapat na po yun. Hindi na nila kailangan tumulong sa mga magulang. Wala na silang obligasyon sa kanilang magulang o hindi na nila kailangan tumulong. Mali po, di po ba? Hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. At tingnan naman po natin dito sa Romans 12 verse 1 to 2 kung ano ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban. Tingnan niyo po ang sinabi dito lang ni Tol Pablo. Hindi lang siya nag-uutos, kundi siya ay nakikiusap. Sa ibang translation, namamanhik. Namamanhik po. Nakikiusap. Kung tayo po ay tunay na Kristiyano, dapat po tayo ay mananamba. Amen po? Worshipper, kung tawagin sa English. Kapag tayo ay tunay na Kristiyano, dapat lagi tayong may mindset na sambahin ang ating Panginoon. Sinabi dito ni Pablo na ang tunay na pagsamba ay una, ang tunay na pagsamba ay pagkilala sa kahabagan ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkilala sa kahabagan sa ating buhay. Sinasamba natin ang Panginoon ng tunay kapag kinikilala natin ang kanyang kahabagan. Di ba nahabag sa atin ang Panginoon? Ang kanyang mercy sa ating buhay. Tayo po ay karapat-dapat mapahamak bilang mga tao. Tayo po ay karapat-dapat mamatay bilang mga tao dahil tayo ay makasalanan. At tayo ay dapat parusahan ng Diyos. Karapat-dapat na parusahan ng Diyos. Tayo ay karapat-dapat na magdanas ng lahat ng hirap dahil po tayo ay makasalanan. Pero dahil po sa habag ng Diyos sa ating buhay, katulad din po yan sa paglalarawan doon sa
panaghoy o Lamentation 3, verse 22 to 23 na ang sabi ay, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Great is thy faithfulness. Hindi po inaalaw ng Diyos yung mga dapat sa atin ay ating maranasan dahil sa kanyang habag. Ang ginawa ng ating Diyos Ama ay pinadala ang kanyang anak upang ang lahat ng karapat-dapat na parusa para sa atin bilang isang taong makasalanan ay si Jesucristo po ang umako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat tayong mamatay, parusahan at magdanas ng hirap at pasakit. Dinanas lahat yun ng Panginoon para sa ating lahat na maniniwala at magsusuko ng buhay sa Kanya dahil sa Kanyang kahabagan. Kaya ang sabi ni Pablo, ang habag ng Panginoon na tayo po ay dapat na parusahan, sabi ng Biblia, na ang puot ng Diyos ay nahayag sa kalangitan at lahat ng uri ng kasamaan. At dahil ang Panginoon ay mahabagin, hindi niya po inalaw yun, yung pagpaparusa sa atin doon, yung ganun. Ibig sabihin, pinigil ng Diyos at ang Panginoong Jesucristo ang umako sa lahat ng mga yun. Kaya nga pang sabi ni Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay natin ang ating buhay as a living sacrifice. Kaya ang tunay na pagsamba ay pagkilala sa kahabagan ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay nating lahat ay kinahabagan lamang ng ating Panginoon. Yan po ay pagpapakita ng ating pagkilala na tayo ay hindi karapat-dapat sa tinatawag nating kabutihan at habag ng Panginoon. Ang habag po at biyaya ay lagi po yung magkasama. Yung biyaya naman po, ay ito. Hindi tayo karapat-dapat, pero binigay ng Panginoon ang mga dapat para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat sa mga mabubuting bagay, pero pinaranas sa atin ng Panginoon ang mga mabubuting bagay. Kaya nga po, hindi po pwedeng paghiwalayin ang habag at biyaya ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, ang ating pong pag-uugali dapat sa pagsamba ay dahil sa kahabagan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya kung nasaan tayo ngayon, ay dahil yan sa habag at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya sambahin natin siya. Hindi natin ma-appreciate yan kung hindi natin makikita yung miserableng kondisyon natin. Ang kondisyon natin hindi karapat-dapat. Ang kondisyon natin na hindi maganda. Pag nakita natin yung lahat yan, dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, ay ma-appreciate natin lahat ang habag ng Panginoon sa ating buhay. Ika nga, walang-wala ka. Tinulungan ka ng Panginoon. Riniscue ka ng Panginoon. Redeem ka ng Panginoon. Binigyan ka ng mabubuting bagay. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Dahil yan sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ang sabi ni Pablo, kaya nga ialay ninyo ang inyong buhay alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Kaya nga, ang tunay na pagsamba, mga kapatid, ay pagkilala sa kahabagan ng Diyos sa ating buhay. At yung pangalawa po ay, ang tunay na pagsamba ay pag-aalay ng buhay sa Panginoon. Sabi po dito, ibig sabihin, wala kang ititira. Kumpleto. Hindi ka sumasamba sa Diyos kung ang iyong buhay ay hindi nakasuko sa Kanya. Hindi ka sumasamba ng tunay sa Panginoon kung hindi ka fully surrendered. Completely surrendered to God. Kaya ang tunay na pagsamba ay pagsubmit, pagsunod sa standard ng ating Panginoon.
Ang sabi, kalugod-lugod, banal. Sabi po diyan, karapat-dapat ang buhay natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin pati mga vices natin, mga bisyo, pati tampo, galit, ialay po natin yan sa Diyos. Kapag ginawa natin yan, tayo ay hindi na magiging matampuhin. Hindi na tayo magiging magalitin. Kasi nakasuko na tayo sa Panginoon. Meron bang mga bagay na gagawin ka? Meron bang mga gagawin ka pa na bagay kapag nakasuko na tayo sa Panginoon? Wala tayong magagawa kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kung sinusunod natin ang kanyang kalooban sa ating buhay, yan ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon. Pagsusuko ng buhay kay Lord, ibig sabihin, sinasamba natin ang Panginoon. At pangatlo po, ang tunay na pagsamba ayon kay Pablo ay pag-iwas sa mga bagay na di kalooban ng Diyos. At ano ang mga bagay na di kalooban ng Diyos? Yung pakikiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundong ito? Ito po yung pagiging makasarili, mapagmahal sa kalayawan, mapagmahal sa kamunduhan. At ayon yan sa 2 Timothy 3 verse 1-5. Yung bang ibig sabihin, merong form of godliness pero walang pagbabago sa kanyang buhay. Ang pagiging pag-ayon sa takbo ng sanlibutan ay pamumuhay na parang walang Diyos. Ikaw ba ay Kristiyano, pero ang pamumuhay mo ay parang hindi ka nakakakitaan ng merong Diyos sa iyong buhay? Parang lagi kang walang pag-asa, as if ang buhay mo ay para lang sa mundong ito. Na para bang walang langit, na para bang walang Panginoon, na walang tutulong, wala nang pag-asa ang iyong buhay. Kapag ganyan ang buhay mo, ay hindi ka namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay umaayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, walang pakialam sa Diyos. May mga Kristiyano na kapag linggo ay parang hindi Kristiyano. Walang pakialam sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Katulad ng pagsisimba. Pero ang ilang bagay ay kaya niyang gawin. Ang ibang lugar ay kaya niyang puntahan. Nagagawa niya ng paraan. Gumagastos siya. Pero yung sa Panginoon ay hindi niya nagagawa. Hindi niya nagagawang gawin. Kaya nga questionable po ang pagiging Kristiyano ng mga ito. Sapagkat ang buhay ng tunay na Kristiyano ay yung tayo ay makagawa o makasunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya nga po ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, Ama, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dapat po, yan ang panalangin natin. Amen? Kung yan ang panalangin natin, tayo ay sumasamba sa Panginoon. Sapagkat ang pagsamba ng tunay sa Panginoon ay pag-iwas sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos o pagsasabuhay at pakikiayon sa mga bagay sa mundong ito. At ang tunay na pagsamba ayon sa ating talata ay pagbabago ng buhay o pagbabago ng kaisipan. Sabi dito, be transformed. Paano ba mababago ang ating kaisipan? Dapat ay hinahayaan natin ang salita ng Diyos na tumimo sa ating isip. Patuloy tayong nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Patuloy tayong nagbabasa ng Biblia. Sabi nga po, make it a habit reading the Bible. Lalo na po ngayong panahon na high-tech na tayo, halos lahat may cellphone na, pati mga bata. Dito nauubos ang ating oras. Amen po? Pag-games, Facebook, chats, lahat po. Pagkagising pa nga lang po sa umaga, ano ang hawak na? Ano ang hinahanap? Cellphone. Ang sabi, titinan lang ang oras. Kung anong oras na. Pero pag may nakitang message, tuloy-tuloy na po yun.
imbis na manalangin at magpasalamat sa Diyos. Nakalimutan na po kung ano ang mas mahalaga. Nakalimutan nang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Hindi naman po masama ang cellphone. Nagiging masama lang po ito pag ipinagpapalit na natin ang pinakamahalaga sa lahat, which is the Word of God. Kaya nga po, ang tunay na pagsamba ay pagbabago ng ating kaisipan. Kapag nagbago ang ating kaisipan, magbabago ang tingin natin sa paligid. Magbabago ang ating pamumuhay. Magbabago ang ating pananalita. Paano mababago ang ating kaisipan? Yun nga po ang sabi, meditate the Word of God. Basahin ang salita ng Diyos, gabi at araw. Sabi nga po sa awit 1 verse 3, na katulad mo ay isang punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kaya nga po magtatagumpay ang ating buhay kapag inilagay natin ang salita ng Panginoon sa ating mga isipan at puso. Kaya nga po matapat nating sundin ang utos ng Diyos. Amen? Paano ba natin dapat sambahin ng Diyos? Pangalawa po, pararangalan siya ng walang pagkukunwari. Yan po. Sabi sa Matthew 10:8-9, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo na pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga minanang katuruan, yung inyong mga tradisyon. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, kayo ay mapagkunwari. Tama nga ang sabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito, tinutukoy po dito ay yung bayang Israel noon. Ang paggalang nila ay pagkukunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ibig sabihin, sinasamba nila ang Diyos sa pamamagitan lang kanilang bibig o sinasabi, at hindi nila sinasamba ang Diyos na galing sa puso. Marami po ang sumasamba na akala mo ay totoo. Hindi po basihan yung maganda ang pananamit. Minsan pa nga ay naka-necktie pa. O hindi basihan kung tayo ay matalino, kundi mga kapatid, merong pagsamba ng pakitang tao lamang at hindi sa puso nagmumula o bumubukal. Ang tunay na pagsamba ay mula sa puso. Hindi yung itinulak ka lang para sumamba. Hindi sa pinilit ka lang. Hindi sa sinabi lang ni pastor na sumamba ka. Kundi dapat ito ay galing sa puso. At gusto mong maparangalan ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga talaga ng pagsamba na puso ang ginagamit. Pwede kang sumamba na lumuluhod ka, nagdadasal ka, pero kung hindi galing sa puso ang ginagawa mo, hindi mo po nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Kalapastanganan po rin yan sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay nagmumula po sa puso. Ang tunay na pagsisilbi sa Diyos ay nagmumula po sa puso. Hindi napipilitan lamang, hindi obligasyon lamang. Ang mga tunay na pagsamba, ang mga Hudyo po noon, ang pagsamba nila ay nakabatay sa mga ritual na inuutos ng Diyos sa lumang tipan. Ngunit akala nila ay nadaraan na sa mga panlabas na gawa o ritual o sakripisyo ang pagtanggap ng Diyos. Ganito din ang akala ng iba sa atin.
na kung nakaawit na tayo, o nakapagbigay na tayo ng tithes and offerings, o nakapanalangin na tayo, o nakapakinig na ng sermon, o nakapagtaas na ng kamay, ay sumamba na tayo. Hindi po. Iba po ang expression of worship sa true worship. Maaring gawin natin ang mga ito na malayo sa puso sa Diyos. Ang puso natin sa Diyos. Ito po ay walang kabuluhan. Sabi nga po sa verse 9, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Sabi po ni Propeta Isaiah. Napakahalaga sa Diyos yung attitude po ng ating puso. Halimbawa po, pag inutusan ka ng mga magulang mo na maghugas ng pinggan, tapos hinugasan mo nga yung pinggan, ibig sabihin sumunod ka. Pero sa puso mo, nagdadabog ka. Napipilitan ka lamang dahil ayaw mong mapagalitan, di po ba? Pero ang Diyos ay hindi lang tumitingin doon sa aktual na ginagawa mo. Ang tinitingnan niya yung puso mo. Yung mga magulang kasi natin, hindi nila nakikita yung puso natin. Amen? Maayos nga ang paghuhugas mo ng pinggan. Pero sa puso mo pala ay nagdadabog ka. Napipilitan ka lang dahil nasumunod sa yung mga magulang. Kung meron mang pinaka-religyoso na tao dito sa mundo, yun may yung mga Pariseo, mga Sadiseo, yung mga religious leaders ng mga panahon noon. Ang problema po sa kanila, wala sa puso ang kanilang pagsamba. At mas pinahalagahan nila yung mga tradisyon na ginawa lang nila. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Dito po sa ating bansa, ay religyoso po ang mga tao. Marami sa atin nananalangin, paulit-ulit nananalangin. Pero minsan po wala sa puso ang ginagawang panalangin. Pansinin niyo po yung iba. Halimbawa po yung pagpapanalangin ng pagkain. Paulit-ulit lang ba, kumbaga scripted. Memorize na nila kaya nga po ang bilis manalangin. Amen. Ganun sila. Scripted. Ang bilis. Siguro gutom na. Binibilisan yung pag-pray. Wala po sa puso ang kanilang panalangin. Ganun din po ang pagkagising natin sa umaga. Mananalangin tayo. Magdi-devotion. Pero hindi muna, pag hindi mula sa puso ang ginagawa natin, nagiging habit na lang po ito. Di po ba? Nagiging habit na lang po ito pagkagising. Mananalangin, papasalamat, pero wala sa puso. Nagiging habit na lang po ito natin. Wala pong kabuluhan ito sa Diyos. Kaya dapat nating maunawaan na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa puso. Sa puso ito bumubukal. Ang tunay na pagsamba ay ang damdamin ng puso para sa Diyos na ipinapahayag sa iba't ibang paraan. Ito ay isang panloob na karanasan ng puso ng isang tao. Kung ito ay pagsambang espiritual na kinakailangang nakakabit ang puso natin, sa lahat ng ginagawa natin sa pagsamba, kailangan din po natin ang patnubay ng banal na espiritu upang palaging ihanda ang puso natin. Kaya nga, sa pagsamba natin tuwing linggo, ay kailangan ng paghahanda ng puso magsimula pa lang sa Sabado ng gabi. Dapat ihanda na natin yung mga gagamitin natin, isusuot natin. Yung iba, kinabukas sa araw pa ng linggo, naghahanda, namamalansya. Kaya ang resulta, late. At pagdating natin sa church, bago ang simula ng gawain, ay may panahon pa tayong mag-focus at hindi nagmamadali kapag late na o nagsisimula na ang sermon kapag dumating. Dapat nakahanda ang puso natin sa pagsamba sa Diyos. Sabi nga po dito sa Hebreo 13 verse 15,
Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Lagi pong binabanggit ng mga Kristiyano ang salitang pagpupuri sa Diyos. At pinag-uutos po ito ng Biblia na ang lahat ng may buhay ay dapat magpuri sa Diyos. Ang pagpupuri ay nagtataglay ng ideya ng pagpapasalamat at pagpaparangal sa isang karapat-dapat. Ginamit po dito sa awit 150 ang salitang pagpupuri ng 6 na beses. Binabanggit sa unang talata ang lugar ng pagpupuri. Sabi doon ay sa lahat ng lugar. Ibig sabihin, hindi lamang po dito sa church tayo magpupuri, kundi maging pwede sa ating bahay, sa trabaho, sa paaralan, o saan man ay pwede tayong magpuri sa Panginoon. Ito po yung tinatawag na personal na pagsamba. Nasaan man tayo, anumang oras, dapat tayo sumamba. Ang tunay na pagsamba ay ang buong pamumuhay ng isang Kristiyano. Sabi nga po kanina, ito po ay dapat maging way of life natin bilang Kristiyano. Ang pagsamba ay hindi nalilimitahan ng lugar o oras dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Amen po? Ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Hanggang ang Diyos ay nananatiling Diyos, sasamba po tayo. Hanggang ang Diyos ay nasa lahat ng dako, kahit nasaan tayo, ang puso natin ay magpapatuloy sa pagsamba sa Kanya. Sabi po nga po sa 1 Corinthians 10 verse 31, whether you eat and drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen? At meron naman pong tinatawag na congregational worship o yung sama-samang pagsamba. Pinupuri natin at sinasamba ang Panginoon sa gitna ng congregation, meaning sa church. Ito po ay isang utos sa Biblia din na sinasabi na huwag kaligtaan ang pagdalo sa pananambahan. Tayo po ay isang katawan, meaning isang banal na bayan. Tandaan po natin na namatay si Kristo para sa iglesia. At ang iglesia po ang kanyang katawan. Sa ating sama-samang pananambahan ay nagdadala po ito ng maraming pagpapalang espiritual. Halimbawa po, ang pagdalo sa pananambahan ay nagsusulong ng pakikisama at nagpapalakas ng loob sa isa't isa. Amen po? Nagpapalakasan po tayo dito para maiwasan ang pagtalikod sa pananampalataya. Sa tuwing dumadalo tayo sa sama-samang pagsamba, ay naririnig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na makiisa sa pagkain sa huling hapunan bilang pag-alaala sa kanyang ginawang pagtubos sa atin. Ang pagsasama-sama para sa pagtuturo, pagsamba at pagpapalakasan sa isa't isa ay isang pagpapakita ng ating pag-ibig para sa mga tinubos at isang tanda ng ating kaligtasan. Pinapupurihan natin ang Panginoon dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa, sa kanyang marilag na kadakilaan. Pinupuri din natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga iba't ibang instrumento. Sabi dito, magsayaw. Ibig sabihin, ang mga kasangkapan na lumikha ng tunog ay maaaring gamitin sa pagpupuri ng Panginoon, sa Panginoon at sa pag-aawitan natin ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Yung mga praise and worship song, pati mga spiritual song na tanging ang Panginoon lang ang nakakaunawa nito dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Dapat inaawit natin ito ng buong puso o nagmumula sa puso. At sa bagong tipan, may binigay na mga halimbawa tungkol sa pagpupuri kay Jesus. Ang mga taong nagpupuri sa kanya habang nakasakay siya sa asno, patungo siya sa Jerusalem. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa kalsada, sa daan. At sumisigaw ng, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ganyan po nila pinuri ang Panginoong Jesus. Ganon din po ang isang senturyon o kapitan ng mga kawal na nagpatira pa sa harapan ni Jesus. Matapos pong pagalingin ni Jesus ang kanyang katulong. At ganon din po, sumamba ang kanyang mga alagad. Pagkatapos na siya ay mabuhay na muli at umakyat sa langit. Tinanggap po lahat ni Jesus ang mga pagpupuri at pagsambang ito bilang Diyos. Laging sinasabi na ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos dito sa lupa ay simpleng paghahanda lamang sa selebrasyon na magaganap sa walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen po. At paano ba natin dapat sambahin ng Diyos? Sa pangatlong puntos po, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sabi po sa John 4:23-24, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang pagsamba sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, dumarating ang oras at ngayon na nga. Effective now, sabing ganon. Ganyan sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama. Kung tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos, ay dapat sambahin natin. Sambahin natin siya. Hindi sa mga larawang inanyuan, hindi sa mga ribultong kahoy o semento, kundi sa Espiritu at katotohanan. Hindi na nga po mahalaga ang lugar, hindi mahalaga ang ritual o seremonyas, sapagkat ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, sa diwa, hindi pisikal. Sa diwa na bumabalot sa kaisipan natin, sa puso natin, na yung ating ginagawang pagsamba sa Diyos ay tumatagos sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Yan ang pagsamba sa Diyos na nakikita sa ating mga pamumuhay na talagang sinasamba natin ng Diyos. Nakikita sa ating mga prinsipyo, sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay na talagang sinasamba natin ng Diyos. Itong pagtitipon natin ito ay bahagi lang po ito ng malawak na konsepto ng pagsamba. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung pagdalo sa mga pagtitipon, pagsamba din po yan. Pero hindi dyan po natatapos ang pagsamba. Kailangan tumagos yan sa buong pagkataon natin, yung pagsamba sa Diyos. Yan po ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi rito, kung ano talaga ang totoo sa Biblia, na ang salita ng Diyos ay katotohanan, na si Kristo ay katotohanan, yan ang mga katotohanang sinasabi sa Biblia. Paano natin iuugnay po yan sa ating pagsamba, ang mga salitang yan ng Panginoon Hesus na sambahin natin ang ating Ama sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin na ating pagsamba sa Diyos ay nakasalig, nakabatay sa salita ng Diyos. At ang mga sumasamba sa Diyos ay mga tunay na mananamba sa Diyos ay dapat na meron silang relasyon sa ating Panginoong Hesus na katotohanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dapat ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ito ang pagsamba ng isang tagasunod ni Kristo. Sapagkat siya mismo ang nag-utos nito, hindi lang sa Samaritana. Ito po yung senaryong ito nung
sa balon na magkita, nagpapahinga ang Panginoong Yesus at sumasalok yung babaeng Samaritana. Kundi para sa ating lahat po. At ito lamang ang pagsambang kinalulugdan ng Diyos. Kung ito ay hindi pagsamba sa Espiritu at katotohanan, ay hindi po ito pagsamba. Sinabi ng Panginoon Yesus na hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Yung mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po ito nangyayari sa mga maraming tao ngayon. Totoo pong likas na relihiyoso ang mga Pilipino. Ngunit ang tanong, sumasamba ba tayo sa dapat sambahin? Sumasamba ba tayo sa paraang nais ng Diyos na gawin natin? Ang pagsamba po ay hindi batay sa personal o kagustuhan o nakalakihang tradisyon. Ang tunay na pagsamba ay ayon sa katangian at kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po ayon sa verse 23, sabi doon ay hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ito ba ang gusto ng Diyos? Ito ang nais ng Diyos. Ito ang nakalulugod sa Kanya at tatanggapin niyang pagsamba. Ang pagsamba din natin ay kung sino ang Diyos sa ating buhay. Sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya tao na katulad at kapantay lang natin. Siya ang dakilang manlilikha na siyang nagsasabi sa atin kung paano tayo sasamba sa Kanya. May mga tao na nagsasabi na ang mahalaga daw ay sumasamba sila sa Diyos. Narinig ko na to sa magulang ko, sa nanay, lalo na sa nanay ko. Ngunit hindi lang basta sa Diyos, kundi sa Diyos na siyang Ama ng ating Panginoong Hesus. Pare-pareho lang naman daw yun, sabing ganon eh. Sabing ganon. Pare-pareho lang naman yan. Ang mahalaga ay sumasamba tayo sa Diyos, sabing ganon. Mali po ang ganong pananaw dahil ang pagsamba ay dapat po nakatuon sa isang tunay na Diyos na nahayag sa katauhan ni Jesus. Ganito po ang pagsamba sa katotohanan. Kaya nga mula sa pagkakilala ng babaeng Samaritana na si Jesus ay propeta, ay nakilala siya bilang Mesiyas o darating na Kristo. Ang layunin ni Jesus ay ipakilala sa Samaritana kung sino siya. Hindi lang turuan siya tungkol sa doktrina ng pagsamba. The heart of worship is Jesus. Without Him, worship is in vain. Ang Panginoong Jesus po ang puso ng pagsamba. Kung wala siya, ang ating pagsamba ay walang kabuluhan. Ang pagsamba sa katotohanan ay pagsambang nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya sa John 14 verse 6. Siya ay puspos ng biyaya at ang katotohanan. Sabi naman po yan sa John verse 1-4. Kaya nga kung wala tayong ugnayan at pagkakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, akalain man nating sumasamba tayo, ay nagkakamali po tayo. Hindi po tayo sumasamba sa Diyos kung wala tayong relasyon, kung hindi tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan, at hindi natin tinatanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Sa pagsamba natin, nagpapatira pa ang puso natin sa harapan ng Diyos. Makasalanan tayo, banal ang Diyos. Mababa tayo, dakila ang Diyos. Hindi na po natin maitatanghal ang Diyos kung hindi natin makikilala ang Diyos at ang sarili natin. Mas mainit po ang pagsamba natin kung mas maliwanag ang pagkakakilala natin sa Diyos. Kaya mahalaga ang pagbabasa, pakikinig, at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Hindi lang kapag linggo, kundi sa araw-araw.
Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay pagsambang naaayon sa pagiging Diyos ng Diyos. Hindi lang kapag linggo, sabi nga dito. Sa pamamagitan ng ganitong pagsamba, ay pinapahayag natin kung sino talaga ang Diyos. Kaya nga, ang pagsambang hindi ganito ay minamaliit ang Diyos at hindi kumikilala sa kalikasan ng Diyos. Ngunit kung hindi ka naman nag-aaral talaga, ito po yung, ang pagsambang ganito ay hindi tunay na pagsamba. Para lang, example nito, yung para lang inaakala mong estudyante ka. Pumapasok ka. Dahil pumapasok ka sa eskwelahan. Pero hindi ka naman nag-aaral. Matatawag ka bang estudyante? Bagsak ka ng bagsak, hindi ka na pumapasa. Hindi ka pa matatawag na estudyante kung hindi ka nag-aaral. Kung akala mo na worshiper ka dahil pumapasok ka sa church, ay nagkakamali ka kung hindi ka naman talaga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Nakikita po natin na kapag sinabing pagsamba sa Espiritu, ito po ay pagsamba ng gagaling sa pusong umiibig sa Diyos. Hindi ito nakabatay sa nakikita ng tao o ginagawa ng tao o naririnig na sinasabi natin, kundi kung ano ang nakikita ng Diyos. Ang pagsamba sa Espiritu ay pagsambang pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Hindi sa ating sariling lakas o pamamaraan. At ang pagsamba sa Espiritu ay pagsambang nagbibigay karangalan sa Diyos saan man lugar at anumang panahon. Nakikita rin natin na ang pagsamba sa katotohanan ay nangangahulugang pagsamba sa tunay na Diyos. Hindi ang mga Diyos ng ibang relisyon, kundi Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang pagsamba sa katotohanan ay ang pagsamba sa Diyos sa katauhan ni Jesus, na siyang tunay na larawan ng Diyos. At ang pagsamba sa katotohanan ay ang pagsambang tumutugon at pinapatnubayan ng tamang pagkakilala sa Diyos. Ayon po sa nakasulat sa Biblia. Amen po? Paano ba natin dapat sambahin ang Panginoon? Una po, matapat na sundin ang kanyang mga inuutos. Pangalawa, paralangan siya ng walang pagkukunwari. At pangatlo, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya tandaan po natin na ugaliin ang araw-araw na pagsamba. Ang worship po ay hindi lang pang Sunday. Pang araw-araw po ito. Sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia, at sa araw-araw na pamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Sambahin natin ang Panginoon ng buong puso, buong isip at buong lakas. Hindi lang sa simula, kundi sa kabuuan ng pagsamba. Pahalagahan at paghandaan natin ang lingguhang sama-samang pagsamba. Gawin po natin itong priority at ihanda ang ating mga puso sa pagsamba. Tiyakin po natin naka-engage ang puso natin sa Diyos. Hindi po mahalaga sa Diyos ang dami kung mapupuno ang upuan dito sa church. Ang mahalaga po sa church, sa Diyos ay ang quality ng worship natin. Ang hinahanap ng Diyos ay ang mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na mananamba ay may pusong nagpapakumbaba, nagpupuri, nagpapasalamat, nagsisisi, at tumatanggap ng kanyang mga salita. Ngayon, tatanungin ko po uli kayo. In general na po ito. Ang ginagawa po nating pagsamba ay tunay. Amen. Ang ginagawa po nating pagsamba ay totoo. Ayon sa ating napag-aralan. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon sa araw na ito.